It's July 28, 2023. Tingnan natin kung anong pinagkaiba ng Bali, Indonesia sa Pilipinas. Andito kami sa airport ng maaga, mga 5 hours before the departure time. Kasi alam nyo na, Pilipinas. Gusto ko i-document ang pagkain ko nitong tapaking dito sa airport dahil ito na yata ang pinakawalang lasang tapa na nakain ko sa buhay ko. Worth 300 plus kasama ang tubig. Ang sama ng loob ko. Medyo delayed ang flight kasi bumuhos ang ulan. Tapos sira pa yung boarding bridge nila kaya kailangan pa namin bumaba ng hagdan at magpayong papuntang eroplano. Hassle. Siguro mga almost 1 hour din kami nag-intay sa iba pang mga pasahero. Di sila makababa dahil lalo pang lumakas ang ulan eh. After 3 hours and 30 minutes, andito na kami sa Bali. Medyo napawik lang kasi hindi kami agad nakabili ng USD sa Pinas. So napamahal pa ang money exchange namin from PHP to IDR. Pero okay lang, instant milyonaryo tayo dito. Bumili kami pareho ng SIM card tapos nag-grab kami papunta sa hotel. Dumating kami ng mga 2:40 AM kaya mayroon na lang kami 4 hours para matulog. Kumain lang kami ng bread habang iniintay ang sundo. Sure na sira ang fasting sa linggong ito. Hindi ko in-expect na may mas bargas pa pala sa mga Pinoy mag-drive. Dito, gumigit na talaga sila sa kalsada at yung nasa kabilang lane ang tumatabi. Almost 2 hours din ang biyahe namin mula Ubud bago marating ang venue. River rafting at ATV ride ang activities namin para sa unang araw. Mula sa parking area ay sumakay kami sa mini truck para ihatid malapit sa ilog. Mga 10-minute drive siguro. Long flight of steps down to the raft, maybe over 100 steps. Manageable but still need to be careful. Sobrang saya nitong experience na to, kahit medyo delikado. Sobrang bait ng mga tao, walang KJ, kaya mag-enjoy talaga. Tumagal ito ng mga 1 hour and 30 minutes. Along the way, you'll meet other tourists and they will splash you using their paddles. Wala ka nalang magagawa kundi gumanti at isara ang bibig mo. Ayan, ganyan karami ang mga kasabay namin. At syempre, di mawawala ng mga luko. Bukod sa summer dito, Sabado na patapat itong araw na to. There are several rest points along the river and we took our break at one of it. You can buy at their sari-sari store to support the locals. Ang nakakatawa ay pwede ka magpalista dito. Kahit wala kang dalang pera ay sisingilin ka na lang nila pagbalik sa parking. I struggled going up because I'm tired but I don't mind it, as we thought it was a bonus trekking, a good preparation for our Mount Batur tomorrow. We were sent back to the base to have a simple buffet lunch. It was decent and served between the activities. Maraming kamukha sa mga pagkain natin pero magkaibang lasa. Pagkatapos mag-lunch ay may short briefing bago mag-ride out. Kahit hindi join-in tour ang pinili mo, pagsasabay-sabayin pa din nila kayo. Kaya medyo mabagal ang takbo dahil iintayin pa nila makumpleto. Sa sobrang chill nga ng ride nito, hindi mo maiiwasang antukin. But you'll enjoy the scenic landscapes. Passing through steep hills and rocky trails, tama nga ang desisyon ko na hindi ako mag-rent ng sarili kong ATV. Kasi parang hindi ko kaya ang bigat niya. Masaya naman
naman din ang experience namin dito sa ATV. Yun nga lang, bitin kasi bawal lang masyadong mabilis. Hindi tuloy kami makatodo ni Clint. Plus, sobrang antok na ako dyan. Dito ako pinaka nag-enjoy sa pahuli. Yung feeling ko parang horror train sa atin sa peryahan. Ayun, tapos na. Mga 1 hour mahigit din siya. Pero may break time din sa gitna. 3:30 PM pa lang at bukas akit kami ng Mount Batur. Kaya mas preferred namin bumiyahe at magstay na malapit doon dahil 3 AM ang call time. So, bumiyahe kami ng almost 2 hours mula sa Ayung. We stayed at Hotel Segarra. 19 minutes away lang ito from Mount Batur. Medyo old school pero ang ganda niya. After ibaba ang gamit, nag-decide na kami maghanap ng resto at mag-dinner para maaga makapahinga. Wala masyadong mga kainan sa napili namin lugar. Buti nakita namin itong parang maliit na karinderya. In-entertain kami ni Kuya at pinakita sa amin ang mga artworks niya. Grabe, sobrang kulay at sobrang ganda. May volcanic ash daw yan na kasama galing sa Mount Batur. Binibenta niya lang din ng sobrang mura like 500 to 2,000 pesos. Kung gusto niyo siya mahanap, malapit siya sa Regency Hotel Segarra and Restaurant. Malapit sa Alpha Mart. Second day. This is the room. No aircon. Sobrang lamig. Sobrang lamig dito. 3 layer. Raincoat pa ang nadala ko. Pinalitan ko yung jacket ko. Sobrang lamig dito sa paanan ng Mount Batur. Paanan. Kabilang side. Itong room, okay lang. Decent. Pero binamungot ako. Grabe, ang dami kong panaginip na nakakatakot. Condition daw. Bye. 3:30 kami na pick up sa hotel at nag-start kami mag-trek by 3:47 AM. This is good for beginners but not recommended for anyone with medical conditions. Kahit kasi maganda yung trail, sobrang nakakapagod pa din. At dahil Sunday at ito nga ang season na sobrang daming turista, expect na natin na sobrang dami talagang tao sa taas. Maraming nagtitinda ng kung ano-ano, kaya hindi ka din mauuhaw o magugutom. Medyo natagalan pa nga kami makaakyat kasi sa sobrang daming tao, foot traffic ba? At ito na nga, ito lang ang bukod tangi namin hindi na paghandaan. Ang lamig! Minalit namin ang weather dito sa Mount Batur. Nalimutan namin na bundok nga palang pupuntahan namin. Nag-shorts lang kami kasi di talaga namin in-expect na uusok ang bibig namin sa lamig. Ang tanging nadala namin ay raincoat. Sinuwerte lang ako na may extra long sleeves ako at isa pang windbreaker. Sobrang lamig. Sobrang lamig dito. Para Mount Pulag. Yung egg sandwich dito, egg lang talaga. Walang mayonnaise. Ay, laglagan na sa akin. Walang mayonnaise. Mount Batur is an active volcano. It's part of UNESCO's Global Geopark Network. It's 1,717 meters above sea level to the summit. It erupted at least 22 times, forming a stratovolcano, which is one of the 127 active volcanoes in Indonesia, an important component of the Pacific Ring of Fire. At dahil hindi na namin kinaya ang lamig, napilitan na kami bumili ng hot choco. Kahit alam namin baka may kakaiba kaming maramdaman dahil dito. You can purchase hot or cold drinks from vendors. Meron din nagpaparent yata ng kumot yun. Sobrang lamig kasi talaga. Ganyan karami ang mga tao dito. Nalimutan ko nga itanong kung saan ang location ng mga ayaw maglakad at nag-avail ng 4-wheel drive jeep. There are separate points for jeep tour and trek kasi. 6:56 AM pa lang pero gusto na bumaba nung dalawang kasama namin. Ito ang hirap sa join-in tour dahil may kasama. Wala kasing option na private tour noong nagbook kami. Kaya medyo naiinis ako kasi di pa masyado nasusulit ang view. Pero parang hati din ang desisyon ko dahil sobrang lamig talaga doon. At para maaga makababa at marami pang magawa. Kung tinatamad ka na maglakad pababa, pwede ka sumakay dito sa mga motorbike na nakapark. Di ko lang alam kung magkano. There are available drivers along the trek to take you up to until about 80% of the way. Marami nga kaming nakakasabay na sumasakay sa motor. It was more slippery going down. And if you're a regular hiker, this might be too crowded for you, and that's the downside.
Pagka-drop sa amin sa Ubud ay nag-grab kami papunta sa Cosamba Port. Nakarating kami mga 11 AM. Sakto kasi paalis ang bangka ng 11:30. Nakarating kami ng Sampalan Port mga 12:10. Ang bilis at ang ganda ng port nila. Pero nuknukan ng init sa loob ng bangka. Pagkababa ng port, nag-rent agad kami ng motor kasi medyo malayo pa ang hotel namin. No choice ako kahit takot ako sa motor dahil wala masyadong grab car dito at syempre mas mura. Bukod doon, we want to explore the island at our own pace eh. Tsaka bawas yung takot ko kasi si Clint naman yung driver. Napaaga kami sa nakaplat naming schedule kaya in-enjoy na lang muna namin ang araw na ito. Andito kami sa West Nusa Penida at itong villa ay nakita lang namin by accident. Kubo Ryut Taman Asri. Sana tama ang bigkas ko. 5 km away lang kami from Broken Beach o Kelingking. Pero bukas na namin pupuntahan yun. Ayon kay Google, Kelingking Beach daw ang pinakamalapit sa amin. Kaya ito ang inuna namin. Swerte, wala pa masyadong tao. Nakapag-picture kami nang hindi kailangan magmadali. Yun lang. Ang swerteng ito pala ay may catch. Hindi namin alam na nasunog itong pathway hanggang sa baba ng beach kahapon. Kaya pala sobrang dumi sa kamay pag humahawak sa mga kahoy. At yung mga halaman na iparang namatay. Suddenly, habang binababa namin ang trail, may mga loose soil and rock. Medyo kabado kami kasi konting maling tapak ay pwede mo mahulugan ng bato yung mga nauna sa baba. Yun na nga ang nangyari sa amin. May group of girls sa taas na basta na lang yata tumapak. Nahulugan si Clint sa kanyang ulo ng bato. Medyo nagpanik kami at tumingin pa talaga ako sa taas. Ako ang next na natamaan. Kitang-kita ko ang mga bato. Umiwas ako kaya sa shoulder ko tumama. Sa takot namin, nag-decide kami na hindi na tumuloy at bumalik na sa taas. Kahit mga 50 steps na lang siguro, nasa beach na kami. Ganun na kami kalapit. Pero naisip kasi namin na mas mahirap pag nagtagal pa kami sa baba. Dahil parating ng mga tao, mas mabubugbog ang pathway. Buti na lang nakahat kami kasi nagkabukol si Clint. Kung wala siguro, baka nagdugo pa ito. Yung shoulder ko naman, namaga talaga siya. Swerte pa din at ganun lang ang nangyari. Okay, tuloy ang buhay. Kain muna. From Kelingking Beach to Broken Beach ay mga 30 minutes na biyahe. Nasa iisang lugar lang sila ni Angel Bilabong kaya madali mo malilibot ito. 10 AM na noong makarating kami kaya sobrang crowded na. Nasa diskarte mo na lang talaga kung paano ka makakakuha ng magagandang shots. To be honest, hindi kami fan ni Clint ng mga lugar na picture-picture lang. Lagi namin gusto yung may mga activities na makakalikot kami. Pero iba to, sobrang ganda dito. Nag-enjoy kami kahit tamang picture lang tsaka sightseeing. Imagine, sobrang crowded pa nito pero na-enjoy pa rin namin ang lugar. Ito ang Crystal Bay. It took us 1 hour to get here from Broken Beach. Dito dinadala ang mga turista na gusto mag-swim at mag-snorkel. Gloomy nung dumating kami dyan kaya wala ako sa mood sumisid. At syempre walang makakapigil kay Clint kaya nag-rent siya ng snorkeling equipment. Ako naman nandito lang sa tabi, tamang masid-masid sa paligid. Hindi na rin kami nag-rent ng boat at pumunta sa Gamat Bay kasi nag-aalala ako na baka umulan at masayang lang ang punta namin. Doon minsan nakakakita ng manta rays. Scuba diving spot din ang Gamat Bay. Kaya sure na maganda din doon. Hindi na din nagtagal sa paglangoy si Clint at nagsawa na. So, maganda din naman daw ang ilalim at maraming isda. Nag-lunch muna kami at in-enjoy ang resort for the last time bago bumiyahe papunta naman sa East Nusa Penida. Ang matindi pa nito kailangan muna namin bumalik sa port plus we need cash at doon lang daw may ATM. We traveled for 2 hours at dito kami nagstay sa Lempejango. Ang ganda dito, simple at masarap ang food. At sabi ng mga staff ay malapit lang daw kami sa Diamond Beach. Kaya kahit alas 5 na nag-decide kami ni Clint na silipin ito. Wala pang 10 minutes ay nandito na kami. May entrance fee at parking fee. Grabe, sobrang ganda din dito. From the parking lot, it's a short walk and then a short hike down to the beach. Mamili ka na lang kasi halos magkalapit lang naman sila. Atu Beach is to the left of Diamond Beach. At dahil late na at low tide na ang Atu Beach, ay bukas na lang namin pupuntahan yun. Nagmasid-masid na lang muna kami at nag-explore sa area. Sobrang laki at nakakapagod libutin. Getting down to the Diamond Beach is a bit of a workout. At talaga namang nakakagulat, nakakalula at nakakatakot ang daan. Dahil delikado nga ay mag-focus daw ako pagbaba. Huwag na daw ako mag-video at itago na ito. Nagtampisaw lang kami, nag-emote ng konti at in-appreciate ang kapaligiran. Saglit lang kami dyan kasi dumidilim na din. Sobrang ganda ng Diamond Beach but unfortunately you can't swim there because the waves are rough and the tides are strong. Walang lifeguard dito para magbantay. May mga old signages lang na warning not to swim.
Noong July lang ay napabalita nga na may Indian tourist ang namatay, natangay daw ng alon at nahirapan ng mga rescuers na iakyat ang kanyang katawan. You need to be cautious kasi hindi na daw mabilang nga aksidente dito. You can see here that the stairs are carved out of the cliff. It's very steep, old, narrow, and no sufficient support. It's a whole new beach experience for us, and we like it. May matanda kang kasama, hopya ang gusto. Ice cream, wala sa neto. Tinapay ang binibili ng matanda. Jelly. Pupuntahan namin ngayon ang Thousand Islands Viewpoint. Inagahan namin para wala pa masyadong mga tao. Ang advantage lang namin ay napakalapit namin sa kanya. Kaya naman nang dumating kami ay wala pa siguro 10 ang mga tao. May entrance fee din dito at kabahan ka na kasi may free mineral water. Ibig sabihin, strenuous hike na naman ito. The stairway down is about 10-minute walk. You can also see here the famous Roma Pohon Tree House. Yan malamang yung nakikita nyo online. At may bayad pala magpa-picture dyan. Mga 300 or 500 pesos yata. Nakalimutan ko na. It's incredible to see the panoramic views of the surrounding small islands. Para ka lang nasa pelikula. At syempre, hindi na namin papalampasin umaura dito. Per head pa naman ang bayad, sayang. Sinulitan namin habang walang tao. Nagkalat lang ang mga monkey dito, kaya hindi na kailangan pumunta sa Sacred Monkey Forest. 1 hour lang ang itinagal namin dito kasi gusto na namin mag-chill sa Atu Beach. At syempre, di pwede mawala ang matatarik na hagdan. Pero worth it naman lahat ng pagod kung ganito naman kaganda ang mga pupuntahan mo. Nusa Penida beaches are known for their strong currents and big waves. Crystal Bay and Atu Beach are the only safe beach for swimming. And for me, of all Nusa Penida beaches, Atu Beach would be the perfect spot to finish at. You can swim in the shallow portions of the beach, but I would not venture too far out. Here, you can just rent umbrellas and chairs or you just spot on the sand. We decided to have our breakfast here before heading to the mainland. Ayaw magpapagutom. Dito lang ako nakatikim ng isang buong buko na napakalamig kasi nilalagay nila sa ref. Nusa Penida is definitely one of the most beautiful places to visit in Indonesia. Pero syempre, tulad din ng ibang mga lugar, marami din kayong maririnig na mga negative about dito. Mostly, sila kasi yung mga full day tour lang. Pag kasi day tour lang, isisiksik talaga nila na magawa lahat at mapuntahan. Sobrang traffic pa naman at hindi pa masyado maganda ang mga daan. Kaya naman ganun ang experience ng iba. Pauwi na kami nito sa Ubud. Maayos at mabilis ang boat, pero sobrang init sa loob. From Sampalan Harbor ay tumawid kami papunta sa Sanur Harbor. Ang ganda ng mga port nila. At mula dito ay nag-grab kami papunta sa aming accommodation sa Ubud. Pagkatapos namin kumain ay dito lang namin nalaman na may malaking festival pala sila bukas. Ito yung Galungan and Kuningan Day. Pasko daw sa atin ang katumbas nito, sabi nung isang lokal. Celebrating the victory of good against evil. Today we're heading north. We're gonna visit some of the waterfalls like Git-Git, Banyo Manla, and Aling-Aling. Binalak naming puntahan ng malalayong waterfalls para umiwas sa crowd. Ang una naming pinuntahan ay ang Sambangan Secret Garden. Almost 2 hours din ang biyahe namin mula sa Ubud. Pwede kang mamili sa package nila kung short or long trekking ba ang gusto mo. Our package includes a giant waterfall and then 3 smaller waterfalls where you can enjoy the natural water slides, pools, and cliff jumping. Ito ang Aling-Aling and this is the main waterfall. Twin waterfall siya at ang height niya ay 115 feet o 35 meters. Obviously, hindi pwedeng tumalon dito pero pwedeng mag-swim kung gusto mo. 4 yung waterfalls na pupuntahan namin dito. Madali lang naman ang daan and they are just a few minutes apart. At dito magsisimula ang mga pagtalon-talon. Yung Croya Waterfall ay ang natural water slide. May kwento ang mga lokal kung paano daw nila na-discover noon yun. May turista daw na gustong tapusin ang kanyang buhay at nang mahulog siya dyan, malamang napaslide lang siya. Hindi ko alam kung totoo yung sinasabi ng mga lokal ha, basta shinare lang niya. At syempre, kahit hindi pa niya natatry mag-slide, wag ko na daw subukan, sabi ni Tatay Clint. At sa itsura nila ay hindi ko na talaga para subukan. Yes, sir! Straight! Woo! Straight! Teka lang. Sasakay na?
susunod sana naming pupuntahan ay ang Gitgit Waterfall. Pero sobrang crowded daw ngayon doon. Kaya naman mas pinili na lang namin ang Duku Waterfall kasi ito daw yung bihira pinupuntahan. 10-minute walk lang ay mararating mo na ang Duku Waterfall. Simple lang siya pero malinis. Maaliwalas din dito kaya masarap din tumambay at magtampisaw. May isang waterfall pa sana kaming pupuntahan pero suko na ang katawan namin. Sobrang pagod na kami. All of the route from the places we've been are all challenging because of the steep stairs and rugged terrain. Starting from day 1 up to last, kaya naman iba na yung pagod namin. Kaya make sure na you're wearing your comfortable footwear or else blister ang makukuha. Day 1 pa lang ay madami na kaming pagkain na gustong tikman ni Clint pero ayaw namin mag-take ng risk. At ngayon, na last day na, hindi na kami takot sumakit man ang tiyan. Nagsabi talaga kami sa driver at nagpahanap talaga kami ng karinderya. Hindi pa dyan natatapos, nag-tea and coffee tasting muna kami. Hindi na din pinalampas kasi sayang naman ang chance na matikman ang luwak coffee, sabi ni Clint. We were taken to a garden where we were told how coffee was made. Our guide was very informative. You can see the actual coffee roasting, grinding, and the civet cat. An overwhelming coffee and tea tasting experience. It's totally interesting if you want to have a nice experience about things you don't often see. The tour is free, even the teas and coffees, but for a cup of luwak coffee, you should pay around 300 pesos at nagustuhan ni Clint, masarap daw. You can purchase coffee, tea, chocolates, and other things at their gift shop at the end of the tour. Mangosteen tea was my favorite. Sarap nito. Lasang jelly. Okay, I'll finish it. Black sticky rice tea, all done. It's perfect for champurrado. Yeah. Toilet first, I think. Isa sa pinakamahalagang baon ninyo ay ang adapter, yung 2-pin design which is the standard European plug. Yan kasi yung gamit nila dito. We felt very safe sa trip na ito. Malaking dahilan din kasi ay nag-book na kami in advance. Less isipin na pag organized at planado na lahat. Di mo na kailangan makipag-usap masyado at iwas scam. Feeling nasa Pinas lang talaga kaya minsan napapatagalog pa sa kausap. Lagi pa si Clint na pagkakamalang lokal. Napakasayang experience. Kung may extra money man po kayo, sana mag-tip kayo please. Appreciative naman sila kahit small amount lang. Bihira kasi nakita kong foreigner na nag-abot. Yun lang, peace out.